Ito ngayon ang sinasabi ni Director Melvin Matibag tungkol sa ginagawang paghahanap, malawakang paghahanap kay Senator Bato de la Rosa. Ang kanilang paniniwala nandito pa rin sa ating bansa. Kasi nga dati nabanggit ko na rin, mas mahirapan na si Bato ay magtago sa ibang bansa dahil yung arrest order, warrant of arrest galing sa ICC, yan po'y international. Lahat ng mga bansa na membro ng ICC pwedeng manghuli kapag mayroong arrest order. Kasi nga ang ICC, hindi yan isang bansa lang. Yan ay korte ng maraming mga bansang membro ng International Criminal Court. Yan po yun. So pakinggan natin sandali. Ito sinasabi ni Director Matibag. Bureau of Immigration, siyempre nakipag-coordinate tayo with the Bureau of Immigration and yung mga point of entries na identify natin is being monitored, sasabihin natin wala naman pong record ng paglabas. But of course, I know that the next question, there are personalities na nakalabas ng bansa natin na hindi lumalabas yung records nila sa immigration. So, alam naman natin po yung parang yung ating geographical contour natin, talagang there are lots of point of entries and exits sometimes that we cannot monitor, but we are getting leads every day na ang sinasabi is nandito pa rin po siya sa Pilipinas, no? So we have dedicated a team, actually teams, to track Senator Bato, kung saan po siya. Actually, ang ginawa namin, backtrack namin from the time that he disappeared sa Senado noong early morning of May 14. At the same time, we already ordered yung lahat ng district and regional offices to do their own monitoring po sa kanilang respective areas, apart from the dedicated team, a tracking team to go after, to locate Senator Bato de la Rosa. Ayan, no? Ang tawag niya po doon. Yan yung ginagawa na ngayon. So hindi pa raw nakakalabas sa tingin nila dahil meron pong coordination sila sa Bureau of Immigration, wala pang record. Although meron ngang pag-amin na rin na mayroong mga lugar na pwedeng mag-exit dahil napakarami tayong isla sa buong Pilipinas. Ito yung nakakalungkot, ano? Si Bato ay pumasok ng Senado, hindi inaresto, hindi nagpa-aresto, at binigyan ng proteksyon ng mga senador. Ngayon, hinahanap na siya, gagastos na naman tayo. Ito yung napakasakit eh. Yung kapalpakan ng iilan, taong bayan ang nahihirapan. Alam niyo kung bakit? Kapalpakan ito nung ibang nagbigay ng proteksyon sa kanya. Tapos kayo na hinahanap niya, ang taong bayan ang nahihirapan kasi pera na naman ng mamamayang Pilipino ang gagamitin po sa operasyong ito. Magkano ang gastos ng lahat ng ahente ng NBI na maghahanap sa kanya? Sinabi ni Director Matibag, lahat ng regional office, district office, lahat ng opisina nila, nationwide, merong ongoing monitoring operation. Ganon din ang kapulisan. Milyon-milyon ang gagastusin yan sa intelligence, information, intelligence operation, actual operation, transportation, pagkain, lahat allowance ng mga asset at lahat. Laking pera niyan. Ganon katindi tayo. Di ba? Ulitin ko, kapal pa ka ng iba, ang naghihirap ay ang mamamayang Pilipino dahil silang may-ari ng pera. Ang masakit dito, yung kahihiyan pa natin. Dahil nasa Senado na, may warrant of arrest, hindi nahuli, hindi nagpahuli, umalis pa, at ngayon ay pinaghahanap. Diba? Redundant. Nagalawan. Dagdag trabaho, dagdag gastos. Nasaan ang pagbabago? Sabi ng ating gobyerno, bagong Pilipinas. Sandali. Nasaan ang bago dyan? Dapat ang bago, yung nakakatipid ang mamamayan sa pera ng bayan, pero merong malaking accomplishment ang ating gobyerno mula sa Office of the President at mga law enforcement agency. Pero itong nangyayaring redundant, ipapagawa yung project, may corruption, after ilang buwan o taon, sisira na naman, pagawa na naman. Di ba? Korupsyon, kaliwat kanan ang pinag-uusapan. Napakadalang, napakakakunti ng mga nahuhulit na ipapakulong. May mga warrant of arrest na hindi pa maipatupad. Nasaan ang pagbabago? Di ba? Nagtatanong lang po tayo. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Sana ay magkaroon pa rin. Pero kailan kaya?
Kailan kaya ang totoong pagbabago? Mahirap kasi yung pagbabago, slogan lang o press release lang o propaganda lang eh. Pero hindi naman nakikita ng taong bayan, yun yung masakit. Hindi ba? Yung buong gobyerno, pinaglalaroan lang ng anti-Marcos. Yung anti-Marcos group, ang iba dyan kinasuhan dahil sa kanilang pang-aabuso. Pero patapos kasuhan at may warrant of arrest, tinataguan pa yung gobyerno. Di ba? Sobra-sobra yung pang-iinsulto sa batas at sa mga nakaupo sa gobyerno. Ito naman mga opisyalis ng ating pamahalaan, kulang na kulang sa galaw, kulang na kulang sa diskarte, pasintabi na po, from Office of the President, Cabinet Secretary, at Law Enforcement Agency. Sa ibang bansa, hindi po ganyan. Ang presidente, hindi na kailangan makialam. Pag merong under investigation, hinuhuli ka agad, pinakukulong ka agad ng kanilang law enforcement agency. Hindi nakikialam ang presidente at prime minister nila, alam nilang gagawin. Dito sa atin, hindi. Wala nga tayong narinig sa presidente na matapang na direktiba. Yun naman kanyang mga tauhan, kulang na kulang ang galaw. So, nasa ang katarungan? Nasa ang pagbabago? Tinatanong ko po kayo, huwag kayong magagalit. Dahil ako lagi pong ganyan ang aking paniniwala. Kahit sino, pag may kapalpakan, palpak talaga sa atin yan. Ha? Mga gobyerno o anti-government, talagang kayo may problema, problema nyo yan. At papaliwanag ko sa taong bayan kung bakit kayo may problema at anong epekto. Katulad ngayon, pera ng mamamayan ang ginagastos. Mga Pilipinong biktima ng karapatang pantao. Diba? Pilipino pa rin ang gagastos para hanapin ang mga akusado. Mga senador at senado na dapat tagapagpatupad din ng batas dahil sila gumagawa ng batas, sila dapat ang nangungunang sumunod sa batas, sila pa yung lumalabag sa batas, sila pa yung nagproteksyon sa lumalabag sa batas. Anong klase? Yan ba yung pagbabago? O pang sariling kapakanan ang inyong mga galaw? So, huwag kayong magagalit. Pag nagalit kayo, guilty kayo. Pag napikon kayo, guilty kayo para sa akin. Kasi yun eh. Hindi ko pwedeng pagtakpan yan. Dapat malaman ng taong bayan ang totoo. For information, for education ang aking lahat ng topic. Walang personalan. Opinyon, may pinanghuhugutan. Diba? Pagbabago, ipakita na ninyo. Diba? Sino kaya ang unang sasakay dito sa eroplanong nasa ulo ko? Saan ba ang biyahe nito? Papuntang Dahig o papuntang... Sa kaya pupunta ito? Apat pa naman ang makina nito. Ibig sabihin all weather, pwede ito. Ayan o. Kita nyo? Yan o. Salamat nga pala. Ito galing ito sa Philippine Air Force. Kailan ba nag-anniversary ang Philippine Air Force? Matagal na yon. Nasa channel po pa ako noon. May nagpadala sa akin na pinag ito. Ngayon ko lang nagagamit. Naisip ko tuloy. Baka nga itong aeroplanong ito sasakay papunta ng Dahig. Sino kaya ang unang sasakay dito? Tinatanong ko lang po.